no? Eh malapit na. Mas lalo kayo matakot kay Ombudsman. Bakit to? Eh wala ho eh. Ang iisipin na lang niya, ay naku, kailangan umayos ako ng buhay. Kailangan umakyat ako sa langit. O gagawin ko yung tama. No, wala akong pakialam kung may masagasaan ako mga senador. Wala akong pakialam kung may masagasaan ako mga kongresista. Basta importante, gagawin ko yung tama. O mas lalo kayong matakot doon. Sabi ni Piwi, may nakulong na ba? Si Martires, wala pang napapakulong. Simula nung naupo si Martires. O ngayon ho, mga bossing, ano? Naalala nyo si Gutesa? Naalala nyo si Gutesa? Di ba hinahanap yun si Gutesa? Hanggang ngayon ho, hinahanap mga kababayan. Si Gutesa, yung inilabas ni Marcoleta bilang witness doon sa Blue Ribbon Committee at tatayo at magsasabi ng, ewan ko kung katotohanan ba yun kasi halata po na parang scripted lang eh. Halata ho na hindi siya yung nagsalita o hindi siya yung sumulat eh. Nung affidavit na yun eh. Linabas nila Marcoleta. Hanggang ngayon ho, hindi pa nakikita. Bakit ho? Hinahanap ni Senador Ping Lacson. Oo, pinapahanap ni Senador Ping Lacson. No? Chinek yung bahay o yung address na inilagay ni Gutesa doon. No? Sa ipinasa niya o isinumite niya na affidavit o papeles, no, na pagpapakilala o kung tumutukoy kung saan siya nakatira, wala na daw ho doon. Bakit, Marcoleta? Nasaan na si Gutesa? O eto, pakinggan ninyo ha, na hinahanap po siya ni Senador Ping Lacson. Sa ganong klaseng issue. O yeah, atras ko. O, game. Dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon, yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Paano makakaapekto yung development na yan kay Gutesa doon sa ganong klaseng issue, Senator? Wala, it stays, yung intention, yung plano na imbitahan of course, si Sandy ko wala dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation yung letter kay Speaker Bogie D. At siya yung magsasabi. Sabi ni Piwi, hindi nagustuhan ni Marcoleta yung sinabi ni Gutesa na dapat idiin si PBBM, yung pinatay na siguro, na wala nga eh. Wala. Sabi naman no, ni Mami Pebbles is kasama na daw ulit, no? Bumalik na daw po doon sa Sara Army. Oh. Dating Speaker Romualdez na dumalo, kung kagustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Pero, in between, nagbigay na ako ng instruction just in case na... Marcoleta naman, ang gulo eh. Ano? Pagka papabor sa kanya, pwede. Pagka hindi papabor sa kanya, hindi pwede. Naalala nyo po, mga boss Chipamo, sir, nung si Vice Presidente ay pumunta doon sa Congress para talakayin yung para doon sa 2025 budget. Nagagalit si Marcoleta doon ah. Hindi na po ba natin susundin ang tradisyon natin dito na kapag ang Vice Presidente ang humihingi ng pondo o budget, hindi na natin tatanungin o wala ng question. Yun ang gusto ni Marcoleta. Sundin yung nakaugalian o tradisyon na ng Kongreso. Pagdating naman ho sa Senado, sabi ni Senator Ping Lacson, no? Susundin kailangan natin yung tradisyon na hindi tayo pwedeng umimbita o hindi tayo pwedeng mamwersa nung mga Congress papunta dito sa Senado. Ayaw naman ni Marcoleta. Di ba? Ayaw sundin yung tradisyon naman. Di ba? Hindi. Pagka kailangan, lagi po papabor sa kanila para para sumunod sila eh. Bumalik ako bilang chairman na mag-prepare na ng subpoena doon sa contractor nung construction ng bahay sa number 42 McKinley Road sa Forest Park, or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction, para dalhin yung 2 second para dalhin yung logbook. At kung
makapag-festival sila. Kung may mga pumasok na ganito, kung merong 7 sunod-sunod na ban o ilang sunod-sunod na ban, yung pumasok doon sa subdivision ni Martin Romualdez. Oh. Na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ng convoy ng mga sasakyan doon. For some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Sinasabi, paano pagkawala? Naku po, lalong magtatago yan. No? Alam niyo kung bakit hindi lumalabas si Gutesa? Baka iniisip niya, masasampahan ako ng perjury. No? Nagsinungaling ako under oath. Naniniwala naman po yung mamamayang Pilipino sa ganyan na nagsinungaling si Gutesa under oath Orly. Ayan nga, sabi ni Boyax Olmedo, hindi kasi nag-practice muna bago i-present ang kanilang witness kaya madaling nabisto. Correct, tayong lahat to. Kita natin yon mga bossing. Isa din sa malakas ang sayad, yang si Marcoleta, sabi ni Gerald. Uy, grabe ka naman kay Marcoleta. Magalit siya, isumbong ka doon sa Net25. Gutesa na nag-deliver sila doon. So, importante yun. Kung madadala yung logbook at mag-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period, sabihin natin meron specific date or days between December 2024 and August 2025, mahalaga yun. Kasi magiging... Wala na, nasa na kaya? Si Marcoleta. Hindi, ito ang sinasabi naman ho ni Marcoleta, mga bossing. Si Gutesa daw ho ay hindi makalabas-labas kasi may patong na 5 milyon daw ho sa ulo ni Gutesa. Sabi ko naman, hutrages na yan. Ano ba mga pinagsasabi at napaka-importante ba niyang tao na yan para patungan ng 5 milyong piso? Para patayin? Hindi niya nga napatunayan yung kanyang sinasabi doon mismo sa doon mismo sa Senado, mga kababayan. Wala lang katorya-torya yung mga pinagsasabi niya doon. Magkakasalungat pa o magkakalaban pa mismo yung kanyang mga sinasabi. Di ba Fatima Ramirez, at Marijo, at Rino Angel? Biruin mo doon sa kanyang affidavit, ano sinasabi niya? Kailangan ko po ng tulong, ng security. Witness protection program, kailangan ko po. Samantalang doon naman sa sinasabi niya, yung mismong siya na nagsasalita, hindi po, okay po ako. May baril po ako. Parang yung mga DDS may mga saltik ho, Yung kung ano-ano na lang yung maisip, kung ano-ano na lang yung masabi. Mukhang makakasuhan siya ng perjury. At yung palang pagdala ni Marcoleta, pag napatunayan pala na peke yung pinepresenta nilang witness, posible din pala, mga kababayan, na matanggalan ng lisensya si Marcoleta sa pagkaabogado. Very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon na convoy ng mga sasakyan at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibilidad altogether. Wala, sabay kaso na din. Di ba? Sabay kaso na din yun, malamang. Ng salaysay ni Orly Gutesa. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita kayo sa former Marine. May mga Bakit hindi po kaya tanungin niyo ulit si Marcoleta, tsaka si Mike Defensor. Total naman silang dalawa yung naglabas diyan kay Gutesa. Baka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siya? Sabi po ni Mami Pebbles dito sa interview natin, daw po, dinala na dun mismo sa Sara Army o pumunta na daw po o bumalik na daw po sa Sara Army.